Ang alamat ng nawawalang sapatos. Sa isang maliit na baryo sa paanan ng bundok, may isang batang lalaki na ang pangalan ay Nilo. Kilala siya sa kanilang lugar bilang pinakamaliksing bata. Laging tumatakbo, laging naglalaro. Ngunit may kakaiba sa kanya. May suwerteng sapatos si Nilo na pinaniniwala ang gawa pa ng isang matandang sapatero na marunong magkulam. Ayon sa kwento ng matatanda, ang sapatos na iyon ay nagbibigay ng bilis at lakas sa sinumang magsusuot nito. Kaya naman si Nilo, kahit hindi gaanong malakas, ay laging nananalo sa mga karera at palaro. Isang araw, habang naglalaro siya sa gilid ng gubat, biglang nawala ang isa niyang sapatos. Halos mabaliw siya sa kakahanap, ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya ito matagpuan. Umiiyak siyang umuwi at kinabukasan, isang matandang babae ang kumatok sa kanilang bahay. Kung gusto mong maibalik ang sapatos mo, Nilo, ang matanda, kailangan mong patunayan na hindi mo lang ginagamit ang sapatos para sa pansariling kayabangan. Nilo, bagamat naguguluhan, ay sumunod. Sa sumunod na linggo, tinulungan niya ang mga matatanda sa baryo. Nagbitbit ng mga ani, nagigib ng tubig at tumulong magtayo ng bahay ng isang nasunugan. Wala siyang hinihinging kapalit. Isang gabi, habang siya ay nagpapahinga sa ilalim ng punong mangga, naramdaman niyang may tumapik sa kanyang balikat. Nang lingunin niya, nakita niya ang nawawala niyang sapatos, malinis, kuminang pa sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang tunay na lakas, bulong ng hangin, ay hindi nasusukat sa bilis ng paa, kundi sa kabutihang nagmumula sa puso. Mula noon, hindi na muling ginamit ni Nilo ang kanyang sapatos para lamang sa karera. Ginamit niya ito upang mas mabilis na tumulong sa mga nangangailangan. At dahil doon, hindi lamang siya naging pinakamabilis sa baryo, siya rin ang naging pinakaminamahal.